Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Katulad ng binanggit ko noong nakaraan nating pagkikita, magsasend na lamang ako ng video para sa pagpapatuloy ng ating talakayan dahil sa mga nagdaang event na nakaapekto sa ating pagkikita. Ang unang panahon ay panahon ng katutubo. Wala pa tayong pambansang wika pero mayroon na tayong ginagamit na sistema ng pagsulat at ito ang tinatawag na baybayin. Mayroon itong 17 na titik, 3 patinig at 14 na katinig. Muli, wala pa tayong pambansang wika sa panahon ng katutubo pero mayroon na tayong ginagamit na sistema ng pagsulat. Para naman sa ikalawang panahon, ang panahon ng Kastila, wala pa rin tayong pambansang wika pero mayroon na tayong opisyal na wika at wikang panturo. Ito ang wikang Espanyol. Nang dumating ang mga Kastila, lahat ng mga akda, sulatin, tula, mga kwento na naisulat sa baybayin ay ipinasunog. Ito ay dahil sa paniniwalang ang baybayin daw ay gawa o likha ng mga dyablo. Para palitan ng baybayin, itinuro ng mga Kastila ang El Abecedario sa mga katutubong Pilipino, gayon din ang Kristyanismo. Ang ikatlong panahon ay panahon ng Rebolusyong Pilipino. Ito ang panahon na kung saan ang mga Pilipino ay nagkaroon na ng pagkakaisa para lumaban sa mga Kastila. Specifically, 333 years tayong sinakop ng mga Kastila. At sa pagsapit ng panahon ng Rebolusyong Pilipino, dito na unti-unting nagising ang mga Pilipino na tama na ang pang-aapi na ginagawa ng mga Kastila. Kailangan ng lumaban, kailangan ng ipaglaban ng Pilipinas. Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, umusbong ang kaisipang isang bansa, isang diwa, na kung saan unti-unti nagkaisa ang mga Pilipino. Dito rin nabuo ang propagandista na kung saan ito yung grupo ng mga tao na lumalaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng pagsulat ng mga akda, na ang kadalasang tema ay masidhing damdamin laban sa mga Espanyol. Ang kilusang propaganda ay ginawa ng mga propagandista. Ito ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1889 hanggang 1892. Sinimulan ito dahil sa pagbitay sa 3 martir na pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gombursa. Ang pagbitay sa Gombursa ang isa sa naging dahilan kung bakit nagising ang mga Pilipino, bakit nila tuluyan ng ipinaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino gayon din ng bansang Pilipinas. Narito ang dalawang layunin ng kilusang propaganda. Una, maging bahagi o lalawigan ang Pilipinas ng Espanya. Ikalawa, pantay o patas na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila. Ibig sabihin, para sa kilusang propaganda, hindi talaga nila pinaglalaban na umalis na mga Kastila. Ang pinaglalaban nila ay dapat patas ang pagtingin sa mga Pilipino at Kastila. Hindi pwedeng mas mababa ang tingin sa mga Pilipino at hindi pwedeng mas mataas ang tingin sa mga Kastila. Mamaya, malalaman nyo kung ano ba ang pinagkaiba ng layunin ng mga propagandista at layunin ng mga katipunero. Bukod sa mga propagandista, umusbong din sa panahon ng Rebolusyong Pilipino ang mga katipunero na pinamunuan naman ni Andres Bonifacio. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, nabuo ang KKK na may kahulugang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, naganap ang pagpunit ng sedula o mas kilala bilang sigaw sa Pugadlawin. Ito ang naging hudyat na lalaban na mga Pilipino, lalaban na para sa Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, ito ang isa sa mga kinikilala na kasaysayan na naganap noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa bahaging ito, nawala pala yung larawan ng sedula, pero buksan nyo na lamang yung sinend ko na PDF kasi nandoon naman yung larawan. Katulad ng binanggit ko kanina, bukod sa mga propagandista, mayroon ding mga katipunero at bumuo sila ng grupo na tinatawag naman na katipunan. Dito nyo makikita yung pagkakaiba ng layunin ng mga propagandista at layunin ng mga katipunero. Ang mga katipunero gusto nila ganap na kasarinlan.
'Di ba kanina, ang sabi natin sa kilusang propaganda, gusto lamang nilang maging patas yung pagtingin sa mga Kastila at Pilipino. Ibig sabihin kahit nandyan pa yung mga Kastila, okay lang. Basta pantay lang yung pagtingin. Pero para sa mga Katipunero, kailangan nang umalis ng mga Kastila. Kasi kaya naman natin mga Pilipino may sarili tayong kultura, may sarili tayong wika. Hindi natin sila kailangan. Nakalagay din dito na sa pangunguna ng mga Katipunero, ang wikang Tagalog na ang ginamit sa paggawa ng mga kautusan, gayon din sa mga pahayagan. Ito yung naging unang hakbang ng pagpapakilala ng wikang Tagalog dito sa Pilipinas. Narito ang mga propagandista na nakipaglaban sa mga Kastila. Muli kapag sinabi nating propagandista, sila yung mga tao na nakipaglaban sa mga Kastila gamit lamang ang pagsulat ng mga akda. Una, Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina ay kilala bilang unang editor ng La Solidaridad. Si Graciano Lopez Haina ay kilala bilang author ng Fray Botod. Ito ay tungkol sa isang pare na inaabuso yung kanyang kapangyarihan. Ang pangalan ng fraile na Botod ay nangangahulugang bundat o malaking tiyan. Ang ikalawang propagandista ay si Antonio Luna. Siya ay isang Pilipinong parmasyotiko at lumaban sa panahon ng revolusyon sa pamamagitan ng pagsulat. Merong impresyon na inambag sa La Solidaridad. Si Antonio Luna o mas kilala natin bilang General Luna ay kilala sa pen name na Taga-Ilog. Ang kanyang akda ay pinamagatang Impresyon. Ang ikatlong propagandista ay si Marcelo H. del Pilar. Ayon sa pag-aaral, pangalawa daw sa pinakakilalang propagandista ay si Marcelo H. del Pilar. Pagpasok ng panahon ng Amerikano, dito na pilitang tinanggal ng mga Amerikano ang wikang Espanyol bilang wikang panturo at wikang opisyal. Ito ay pinalitan nila ng wikang Ingles. Naging masalimuot man ang pagpapalaganap ng wikang Tagalog nang dumating ang mga Amerikano, nagkaroon naman ng magandang bunga dahil nagkaroon tayo ng sistema ng edukasyon. Nagkaroon tayo ng mga unang guro ng mga Amerikano, yun nga lang, wikang Ingles yung ginagamit simula elementarya hanggang kolehiyo. Sa pagsapit ng taong 1936 sa pangunguna ni Manuel Quezon, itinayo niya ang surian ng wikang pambansa na mag-aaral sa wikang gagamitin bilang wikang pambansa. Ito ang tungkulin ng surian ng wikang pambansa. Una, pag-aaral ng mga pangunahing wika na ginagamit ng may kalahating milyong Pilipino man lamang. Ikalawa, paggawa ng paghahambing at pag-aaral ng talasalitaan ng mga pangunahing dialekto. Ikatlo, pagsusuri at pagtiyak sa fonetika at ortografiyang Pilipino. Pang-apat, pagpili ng katutubong wika na siyang magiging batayan ng wikang pambansa na dapat umaayon sa una, pinakamaunlad at mayaman sa panitikan. Ikalawa, ang wikang tinatanggap at ginagamit ng pinakamaraming Pilipino. Mula sa ginawang pag-aaral ng surian ng wikang pambansa, dito natuklasan na Tagalog ang nakatutugon sa mga sinabing panuntunan. Una, Tagalog ang ginamit sa karamihan ng panitikan na nailimbag dito sa Pilipinas. Sumunod, Tagalog ang pinakaginagamit na wika ng mga Pilipino. Dahil dito, pinagtibay ni dating Pangulong Manuel Quezon bilang batayan ng wikang pambansa ang wikang Tagalog. Ang sumunod naman na panahon ay panahon ng mga Hapon. Tandaan na ang panahon ng Hapon ang tinaguriang gintong panahon ng Tagalog. Nang makarating ang mga Hapon dito sa Pilipinas, dito na umusbong yung tinatawag na purista. Sila yung grupo na kung saan gusto nila Tagalog yung gawing wikang pambansa at hindi lamang batayan. Sa paniniwala kasi ng mga purista, dapat Tagalog lamang ang wikang ginagamit. Wala na dapat Ingles, wala na dapat Kastila. Purista, ibig sabihin pure, Tagalog lamang.
Bilang patunay, ayon kay Prof. Leopoldo Yabes, sinasabi niya na dapat daw Tagalog ang gawing wikang pambansa at tuluyan ang kalimutan ng mga Pilipino yung wikang Ingles, wikang Kastila, na dala-dala ng Kastila at ng mga Amerikano nung sinakop nila ang Pilipinas. Tulad ng binanggit ko kanina, ang panahon ng Hapon ang tinaguriang gintong panahon ng Tagalog dahil Tagalog ang wikang ginagamit sa pagsulat ng mga akda. Dahil dito, maraming akda ang nagawa ng panahon ng mga Hapon. Ang sumunod naman ay panahon ng pagsasarili. Sa panahon ng pagsasarili, tama na hindi na tayo sinasakop ng mga banyaga. Pero nasa isipan pa rin natin yung mga dala-dala nilang paniniwala, tradisyon at wika. Pagsapit ng taong 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Romero ng Kagawarang Edukasyong Kautosang Pangkagawaran bilang 7 na nagsasaad na kailanman tutukuyin ng wikang pambansa ang salitang Pilipino ay siyang gagamitin. Ibig sabihin, kahit na ipinaglalaban ng mga Hapon na gawing Tagalog ang wikang pambansa, hindi ito na isakatuparan. Ang una nating wikang pambansa ay wikang Pilipino. Ang panghuling panahon ay ang kasalukuyang panahon o kung ano man yung panahon na mayroon na tayo ngayon. Mula sa pagiging Pilipino, ang wikang pambansa natin, binago ito at naging Filipino. Ayon sa Article 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang, nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Nakalagay dito, dapat daw, yung wikang Filipino, kailangan natin siyang pagyabungin, paunlarin, pagyamanin, salig sa umiiral na wika sa Pilipinas. Isa to sa mga dahilan kung bakit sa alpabetong Filipino, meron na tayong mga hiram na letra, tulad ng C, F, na kung saan hindi lamang pure Filipino yung gagamitin natin. Isa pang halimbawa, kung mapapansin natin, maraming salita sa Ingles ang walang translation sa Filipino. Kasi nga, sa panahon ngayon, sa kasalukuyang panahon, hindi na tayo purista. Hindi na natin pinipilit na dapat puro Filipino lang lahat. Inaangkop na natin yung wika natin sa Ingles, sa iba pang wika. Section 7, ukol sa mga layuning komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Natalakay naman natin ito noong nakaraan sa wikang panturo, wikang opisyal at wikang pambansa. Para naman sa wikang panturo, gagamit ulit tayo ng dalawang wika. Ito ang wikang Filipino at wikang Ingles. Muli, balikan natin kapag Tagalog, ito ay hindi naging pambansang wika, naging batayan lamang. Ang una nating pambansang wika ay Pilipino at para naman sa kasalukuyang pambansang wika, ito naman ay tinatawag nating Filipino.